Isang bagong negosyo recipe na naman ang ating babahagi na kahit nasa bahay lang, pwede ka ng kumita na hindi na din kailangan ng oven. Tara, simulan na natin. Start tayo sa pag-sieve ng ating 2 cups of all-purpose flour. Nag-add tayo ng 1 1/4 teaspoon of baking soda, 1 1/4 teaspoon of baking powder, at i-sieve lang natin ito para maging finer ang texture. So ito na, mag-add din tayo ng 1 teaspoon of fine salt. Iodized salt ang ating ginamit mga mamis. Nag-add din tayo ng 1 cup of brown sugar. I-set aside muna natin ang ating dry ingredients at i-prepare na natin ang ating wet mixture. So gagamit tayo dito ng 2 perasong saging na green. At ito ang ating gagamitin mga mamis kasi mas masarap at mabango ito sa cake. Ayan, minash lang natin. Approximately 1 cup mashed banana ang ating gagamitin. At since magluluto tayo ng carrot banana cake, gamit tayo dito ng carrots. I-grate lang natin ito or kung meron kayong food processor, pwede nyo din gamitin para mas madali at very convenient din ito mga mamis. Kaya sa nagtatanong kung saan ko ito nabili, check nyo lang sa description box below or sa comment section below. At ito na after a few minutes, napino na natin ang ating carrots. Ito na ang ating gagamitin sa ating mixture. Kumuha lang tayo ng mga 1/2 cup nito at inilagay natin sa ating banana. Mag-add din tayo dito ng 2 pieces of extra large eggs. At i-crack natin ang ating itlog sa separate na lagayan just to make sure na hindi spoiled ito at hindi masayang ang ating mixture. Nag-add din tayo ng 1/2 cup of oil at saka 1/2 cup of evaporated milk. 1 teaspoon of vanilla. Mix lang natin to fully combine. After nating ma-mix ang ating wet ingredients, i-incorporate na natin ang wet and dry ingredients. I-divide lang natin ang ating dry ingredients into 3 equal parts. Huwag nating ibuhos lahat para walang kumpul-kumpul na mamumuo sa ating mixture. Na-cut and fold lang natin ito at huwag i-attempt na i-overmix para hindi mamumuo ang gluten at para maganda ang texture ng ating cake. I-continue lang natin hanggang sa fully mix ang lahat ng mga ingredients. At mag-add din tayo dito ng 1/4 cup of raisins. This is optional mga mamis ha, but mas mapasarap ang ating cake kung lagyan natin ito. At para sa ating baking pan naman, gumamit tayo dito ng 2 regular size na leche flan molder. Pinasa natin dito ng oil para hindi didikit ang ating mixture. At ito na, ready ng ating cake para i-bake. Tinap lang natin ito para walang air bubble na mamumuo kapag binibake natin ito. At ito na ang ating pamalakasang induction cooker mga mamis. Since 2 proseso ang ating gagawin, ibibake natin sa ating improvised oven, sa ating kawali, at saka sa ating steamer. Ito na, pinipreheat muna natin ito for about 5 minutes. After 5 minutes, isa lang na natin. Naglagay lang tayo ng panangga para hindi masunog ang ating cake kung binibake natin ito. Ibibake natin ito for about 40 minutes over low heat. At nasa 2 lang po ang ating heat mga mamis. Dito naglagay lang tayo ng raisins sa ibabaw. This is optional mga mamis. Pwede din kayo mag-top dito ng nuts. Pwedeng almond, peanuts, or cashew nuts. So cover lang natin ito until na maluto. And since 2 proseso ang ating gagawin, isa-steam natin ang isa sa ating steamer. At para sa nagtatanong kung saan ko ito nabili, check nyo lang sa description box below or sa comment section below. Ayan, is-steam lang natin ito for about 25 minutes. At dapat rolling boil ang water mga mamis before natin isalang para hindi maging tikoy ang ating cake. At takpan natin ito ng clean cloth ang lid natin. I-check muna natin ang ating niluto sa improvised oven. So ito na, after a few minutes, umalsa na ang ating cake. At ito, after 40 minutes, luto na. Ang ganda ng pagkaluto mga mamis. At ito toothpick test lang natin ito. And when it comes out clean, that means luto na. Ready na para hanguin. Papalamigin muna natin ng konti for about 10 minutes before natin i-unmold. And while waiting na lumamig ang ating cake, i-check muna natin ang ating niluto sa steamer. After 25 minutes, luto na. Ang ganda din ng pagkaluto mga mamis. At check lang natin. And when it comes out clean, that means luto na. Ayan, papalamigin muna natin ito. And ito na ang total na nagawa natin sa ating carrot banana cake. O diba, nakagawa pa tayo ng 2 muffins at 2 leche flan llanera. O diba, napakasulit at the best pang benta din ito mga mamis kasi very affordable lang din ang mga ingredients at napakasarap pa.
Ito na, i-unmold na natin ang ating linuto sa leche flan llanera. Napakali lang i-unmold mga mommies kasi naglagay tayo ng oil nito. Napaka-moist cake na ito at syempre masarap din. Paborito talaga to ng aking anak. I-slice na natin. Ayan, napaka-fluffy ng cake natin mga mommies. At ito na, tinikman na natin. Makikita nyo talaga ang bits and pieces ng carrots na nilagay natin. At syempre, ang raisins na din. At talaga namang favorite ko ang cake na ito dahil very healthy. At makikita mo talaga ang bits and pieces ng carrots na nilagay natin. Kaya pasok to, listahan nating mga nanay, lalo na sa mga bata na hindi talaga kumakain ng carrots, lalo na sa aking anak. At ito na, ipapatikim na natin to sa aking anak. At ito talagang 2 cupcakes ang inuna niyang kinain. Talagang napaka-moist at napakabango ng cake na ito. So ito naman mga mommies yung niluto natin sa steamer. Iba ang texture ng niluto natin sa steamer mga mommies. Mas moist ito kaysa niluto natin sa ating improvised oven. Very convenient din itong ibenta dahil takpan mo na lang at ibenta. So ito na ang aking anak. Ipapatikim na natin kung bet ba niya ang snacks na ginawa natin. Talaga mang napapa-approve talaga siya dahil favorite niya ang banana cake. But pina-enable up lang natin at nilagyan natin ng carrots. Pasok sa budget, masarap at mura pa. Ayan lang po mga mommies. Hoping yung subukan ang ating recipe. Thank you so much for watching. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!